Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay si Marisa Corpus ng Malaya Canada. Malaya Canada is an organization, an alliance of members from all over Canada mula sa Vancouver, Toronto, Montreal, Calgary, Edmonton, Manitoba at Ottawa. At ang aming pinaglalaban ay demokrasya, freedom and democracy and justice for our fellow men in the Philippines. Okay. Magandang umaga sa Philippines at magandang gabi dito po sa Toronto. I think magandang hapon dyan sa Vancouver, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Ang ating event ngayon ay tinatawag na Malayang Kapihan. Ito ay isang activity ng Malaya, Canada, at amin pong regular na ginagawa to para pag-usapan ang mga issues, ang mga nangyayari sa Pilipinas, ang mga events, kung may korupsyon, kung may mga tungkol sa nangyayaring economic situation sa Philippines, at lahat ng bagay na importante nangyayari sa ating bansa. Ngayong gabi ay pag-uusapan natin kung paano gagastusin ang kaban ng bayan. Okay, ituloy natin to at land acknowledgement. Okay? This land has always been a meeting place, and the stories of this land go back thousands of years. These stories rest underneath concrete streets that were once prominent pathways and trade routes. These stories permeate through crevices in the land and flow through ancient waterways. Back when the shoreline was further north and the trees were standing in water, these stories stood with them. Takaranto. 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 Tikaranto, where the Wendat, Haudenosaunee, and Anishinaabe peoples gathered, traded, and took care of this dish with one spoon. A shared land and our shared responsibility. But what knowledge? What knowledge? What knowledge? What knowledge must be acquired before we can acknowledge? We meet you here today in search of stories. What stories will you share for future generations to learn? Bago natin introduce ang ating speaker, may ginawa kaming maliit na video, maiksi na video, na para makita natin ano yung mga pinaglalaban niya. According to the accomplishment report, the OBP spent 40 million now for medical and food aid in 11 days. So, ang ibig sabihin nito, Madam Chair, konting math, pumapatak na 3.64 million kada araw ang gastos, no, para sa food and medical aid. So, hindi natin maintindihan, Madam Chair, paano ito ginastos in 11 days, no? The topic and the invitation of the House of Representatives to the Office of the Vice President for this hearing is the 2025 budget proposal. There is no confidential funds in the 2025 budget proposal. Mukhang hindi na tayo sasagutin ng hindi na ako sasagutin ng ating Vice President. So sa bawat sagot kasi na ganyan ng ating Vice President, for the record, since ayaw magpaliwanag ang BP, so ibig sabihin nito, yung paggastos ng 125 million ay na pera ng taong bayan ay hindi maipaliwanag. So hindi pwede yung ganyan na yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Was the menu during the
OVP's second budget hearing a deliberate choice? Did the House intentionally serve squid or pusit dishes during the OVP's second budget hearing? Well, matagal na yatang nire-request yun, na menu, yung yung pusit. Well, yung champurado, hindi rin namin alam kung paano yon, pero syempre, part lang naman din siguro yun ng menu ng mga caterer na that time ay na-serve. Pero sa bahagi ko, gusto ko rin sana kumain ng pusit. This is a song about my squid. I've got a squid and I really like him. I love his beak and his bendy legs. I've got a squid and his name is Ian, and he suckers onto elephants and lays his eggs. I inflate his head with heliums, float off into the sky, me in a squid balloon, waving as we're sailing by. I've got a squid and I really like him. I love the way that he can travel through time. I've got a squid and his name is Ian, and me and Ian are feeling fine. Thank you sa production mo, Louie. Nakakatuwa yung ginawa mong video. Okay, I'd like to introduce our speaker for tonight. Kaya pala magaling siya sa math kasi BS Math siya sa Philippine Normal University at cum laude. Kaya pala magaling siya mag-compute ng mga budget at yung mga disallowances ni VP Sara. Member of nung college years niya, member siya ng League of Filipino Students. Kaya pala, aktivista rin siya nung college, di ba? And she was, nung 2016, first into Congress, representing the Alliance of Concerned Teachers. Siya yung nag-file ng anti-endo bill. I'm not sure kung naging loto, pero she was the one who was opposed, one of those who opposed the Anti-Terrorism Act. Well, we all know that it became a law. And in 2022, she was a deputy minority leader and has received several awards because of her support for trade union rights. It's our pleasure to introduce Congresswoman Franz Castro. Thank you, Marisa. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kababayan sa Canada. So it's nice to be back kahit nasa online. I was in Canada in 2012. Almost almost a month. Thank you sa ating mga kasamahan na nag-sponsor sa mga pinuntahan natin doon sa iba't ibang state ng Canada. That was really a good memory sa akin yung pagpunta ko diyan sa Canada. And I'm also delighted to be back even in online to see all of you dito sa ating sa ating forum. At natutuwa ako na makita yung ating mga kaibigan. Marami palang organizations tayo sa Canada, syempre yung Migrante, Malaya, IFI at iba pa. So natutuwa ako talagang they're very active ating mga kababayan diyan sa Canada. And even kanina nga nagkukwentuhan kami ni Marisa, even during election very active yung ating mga kababayan magbantay. So siguro ano ba ang kalagayan namin ngayon kami sa Makabayan sa Kongreso. So as you can see, tatlo lang kami sa Kongreso si Congressman Arlene Brosas, si Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. So we are 3 out of 315 representatives. Kaya sa Kongreso nilalakasan natin ang boses natin para marinig kami sa Kongreso. At syempre yung mga katumpakan naman ng ating mga resolutions and mga bills. At nakita natin na magandang opportunity yung political climate
sa ngayon para maisulong no, yung mga pro-people, lalong-lalo na yung pagsingil no, doon sa Duterte administration sa kanyang EJK. But anyway, siguro mamaya kung may mga tanong kayo doon, pag-usapan natin yan. Meantime, I would like to present no, yung budget for 2025. And then later on siguro sa mga question and answer, yung paano yung nangyaring mga deliberation sa budget. And at the same time, no, yung mga matitingkad na mga interpellations, mga tanungan namin ng makabayan doon sa budget ng iba't ibang mga agencies. Okay? So siguro pwede na siguro kay Eri i-present natin yung budget for for 2025, yung proposed budget for 2025. By the way, wala namang halos pinagkaiba yan sa 2024 na budget. So yan. Okay, so pwede pong ayan. Yan, so ito po yung buong karakteristik ng makabayan sa budget ng 2025 budget ni Marcos Jr., administration ni Marcos Jr. para sa pork, para sa korupsyon, at syempre para sa imperialistang gera, pasismo, at sistemang padrino. So mamaya palalamnan natin yan. Bakit natin kinarakterize ang budget ng 2025 ng administrasyon ni Marcos. Okay? Next. Yan. So, ito po, almost 2 years na namin itong 2 years ago na namin napapansin ang kakaibang modus na nangyayari sa budget sa Kongreso, no, sa pagbabudget sa Kongreso mula ito noong 2022, 23, 24 hanggang ngayon, no, kung paano binabudget. So meron kasing program appropriation. So ito yung 6.2 trillion na budget sa 2025. So yung modus na sinasabi namin dito, nag-create pa ng iba pang budget. Mamaya yung tinatawag natin unprogrammed appropriations. Merong programmed at saka yung unprogrammed appropriation. So ibigay ko mamaya yung yung difference. So ganito yan. So halimbawa po yung babawasan nila yung budget para sa salary ng mga government employees, social services at iba pa. So nandyan yung program appropriations, no? So makikita ninyo doon sa ating illustrations, yung program, nandiyan yung salary increase, infrastructure, fascism, corruption, agriculture industry, etc. So yan. Pero pagdating doon sa bicameral committee, no, naaprubahan na sa House of Representatives ang budget. Pero pagdating sa BICAM, kasi ganito yung sa budget, no, magkakaroon ng deliberation, sabay yan, House of Representatives at saka yung Senate. Kami natapos na namin yung deliberation sa House of Representatives, so isinabmit na yung GAB. So ang mangyayari, deliberation sa Senate, tapos dapat pagdating sa bicameral committee, i-marry. I mean, pag titignan ko ano ba yung mga provision na hindi nagkakatugma. So, yun yung pagtutugmain, no? Yung mga kumbaga sinasabi natin na hindi magkatugma ng mga provision na meron sa House na wala naman sa Senate or magkaiba. So, yun ang nangyayari sa BICAM. Kaya lang, ang nangyayari sa BICAM, nababawasan ang budget, no? Yung mga halimbawa tatanggalin yung salary increase, papalitan niya ng mga pork, no? Yung mga budget ng DPWH, ng DOTR, DA, DOH at iba pa sa mga unprogrammed appropriations. So ang nangyayari diyan, ito, makikita niyo sa illustration, mawawala yung salary increase, ibababa yan sa unprogrammed, papalitan niya ng pork. So yun ang nangyayari. Yung pork, ibig sabihin ng mga pork, yun yung mga infrastructure projects ng mga
kongresista at ng mga senador. So ibababa yung salary increase doon sa unprogram. Kasi yung mga unprogram kasi mag-aantay muna ng mga bagong revenue, no? Bago mapondohan o kaya naman yung sa sobrang mga hindi nagamit sa mga ahensya, yun yung pinampopondo sa unprogram. So katulad nga niyan dun sa PhilHealth, no? O sige, mamaya makikita natin. So yun, babawas. Next slide. Dagdag dahil may fiscal space sa program appropriation, may dadagdag na nila yung mga proyekto tulad ng tulad ng mga infrastructure projects, no, na mga pet projects ng mga iba't ibang mga kongresista. So magdadagdag sila halimbawa proyekto tulad sa mga flood control projects, yung farm to market roads at saka yung mga multi-purpose buildings at iba pa. So yan yung dinadagdag nila doon sa programmed na magtatanggal naman sila ng item like yung salary increase, yung gratuity, pension, yung ibabayad sa mga health workers, no, yung tinatawag na HEA, Health Workers Emergency Allowance na hindi pa nababayaran mula noong nagka-pandemya. Yan, next slide. Pero at the end of the year, bago matapos bago matapos ang taon, no? Dahil binawasan niya yung budget ng salary increase, no? Kailangan mapondohan na ito. Maghahabol ngayon ang Administrasyong Marcos kung saan kukuhanin ang pondo. Ito yung dahilan kung bakit ginawa nilang source of funds yung unprogrammed appropriation ng reserve funds sa mga GOCC, Government-Owned and Controlled Corporations. Dati wala yan sa mga sources of funds. Yung Government-Owned and Controlled Corporation, na kapag meron silang sobrang budget doon, ay binabalik yon doon sa, binabalik yun sa Treasury. So ngayon, yun ang pinampopondo nila ngayon doon sa, tinanggal nila doon sa program appropriation. So yan yung bagong modus ng tinatawag nating pork barrel. No, nilalagay nila diyan yung mga budget na mga pork barrel yan ng ating mga kongresista at ng mga senador. Yan, next slide. Ayan, so ano ba yung katangian ng pambansa? Ito na no, yung ano ba yung pambansang budget ng 2025 ng Marcos administration. So makikita niyo diyan ganyan kakapal. 3 o 4 na books ng National Expenditure Program. So nandiyan lahat, naka-detailed, naka-specify yung lahat ng mga budget per agencies. So nandiyan. Ito naman yung sa kabilang illustration, yan yung parang pinaka-summary ng NEP. Ano yung mga priority? Diyan dinidiscuss yung presidential budget message. Yan, maliit lang yan na parang booklet. Yan. So next. Yan, so dambuhalang budget para sa pork barrel. Isa sa mga nilalaman ng budget ito, no? Dambuhalang budget para sa pork barrel. A total of 942 billion. More than 942 billion ang project na ginagamit sa pork barrel at corruption. So ano-ano yung mga yan? Yung mga DPWH projects. So ito yung mga roads, ito yung mga iba't ibang mga infrastructure projects. No, meron ding mga locally funded na projects. So doon sa DPWH projects, ito yung national, no? Itong pondo na ito ay nakalagak sa central office ng DPWH. Meron namang DPWH locally funded projects. So ito naman yung mga nasa mga local, no? 15 billion 198 million plus. No, yun siya, so yun yung ginagamit sa mga local na mga roads at iba pa, no? Pero itong mga projects na ito, ano yan, mga recommendation yan ng mga kongresista, ng mga senador at saka ng mga iba't iba ring ng mga government units. Meron ding mula sa Department of Agriculture yung farm to market roads.
So hindi nga namin maintindihan. Taon-taon, bilyon-bilyon ginagamit sa farm to market roads. Tumataas parati yan. Pero hindi natin alam kung paano siya napapakinabangan ng ating mga kababayan. 23 billion this year for 2025. Meron ding mga Department of Transportation locally funded na mga projects din na mga 6.3 billion. Yung mga foreign assisted projects, ito ay kalaunan ay ibinababa yan sa unprogrammed appropriations. Meron pa rin na hiwalay yan, yung DPWH, 70 billion. At saka yung sa DOTR ay 120 billion. So yan yung mga continuing project. Halimbawa, yung ginagawa ngayon dito na mga, yung ginagawa ng mga skyway, meron na rin ginagawang parang nasa yung sa baba, yung road sa baba, yung sa yung tinatawag natin na ano matawag doon, yung nasa baba ng mga roads, yung subway, oo, tama Marisa. Subway, diyan yung nasa DOTR yung mga ganyan, mga projects. Okay, so next. So ano yung laman ng 706 billion ng DPWH? Andiyan yung mga rehabilitation ng mga kalsada, drainage, national roads, yan, 96 billion. Yung mga construction ng mga kalsada, mga flyover, mga underpass at iba pa, 110 billion, yung mga network development program. Ito yung mga bridge, ang dami, 51 billion. Yung mga big bridge program, tapos yung flood management program, 226 billion. Biro nyo, palala ng palala ang flood dito sa Pilipinas, pero ang laki-laki ng binabudget. So hindi natin alam kung paano ba yung ginagawa dyan ng DPWH at ng mga lokal. Yung Convergence and Special Support Program, 221 billion. So bahagi ng Convergence and Special Support Program, ito yung mga infrastructure project na tinatawag na SIPAG, SIPAG yan, na may pondong 116.89. Meron naman yung mga infrastructure projects na may pondong 61 billion. Ito yung mga local roads na tinatawag dun sa mga LGU. So papansinin ninyo, ang laki-laki talaga ng budget sa mga kalsada. At ito, kung napansin niyo sa mga nakikita natin sa mga sa mga social media, na madaling masira yung mga project sa mga roads, mga tulay, mga dam at iba pa. Yan. Okay? Next slide. Makita nyo rin po dito yung mga dambuhalang budget para sa pork barrel at korupsyon. So mula sa 942 billion, laging SOP dyan yung mga kickback sa mga infrastructure project. No wonder yung mga projects dyan ay substandard. Secondary, so illegal at legal. Ito yung mga sources ng mga secondary sources. Tapos gagamitin ang kickback na ito bilang election war chest, pangsustine ng private armies at para sa pagpapayaman sa sarili. So yung kickback pa lang 282 billion na yan. Yan kasi yung parang SOP sa mga project ng mga congressmen. So diyan na pupunta yung a third ng budget. Okay, next. Yan. So, ayan. So, wala pa rito yung yung mga congressional insertions. Nagaganap yung mga congressional insertions sa bicameral committee. So, wala na kami doon, hindi na kami kasali sa bicameral, ang makabayan. Ang mga sumasali na lang doon ay parang 5 miyembro mula sa Congress, mula sa House, 5 rin yata doon sa Senate. At siyempre wala kami diyan sa bicameral. So diyan nagaganap yung mga bawas, dagdag na mga projects, tinatanggal yung mga mahalagang mga dapat na pagkagastusan at nilalagay sa program.
Yan, wala pa yung ibang mga corruption-ridden prone programs, projects tulad ng confidential and intelligence funds at barangay development fund. Yung barangay development fund, ito yung ginagamit ng NTF-ELCAC daw, no? NTF-ELCAC na malaki-laki din yan na napupunta sa NTF-ELCAC na unutilized naman sa mga nakaraang mga taon. So, wala pa rin dito yung mga unprogrammed appropriations. Diba? So, wala pa yan doon sa binabanggit natin na mga amount at kickback. Okay, next. Next, so ito na yung unprogrammed appropriations, no? Ito yung mga this is a new form of presidential pork barrel. Bakit natin sinasabing presidential pork barrel? Dahil ang nagbibigay ng authorization dito sa DBM ay ang presidente, no? Kaya ang DBM din yung nag-go ng mga projects dito sa mga unprogrammed. So simula nung umupo si Marcos sa pwesto, lumobo ang unprogrammed appropriations at napakalaking bahagi nito ay napopondohan. No, napakalaking bahagi nito ay napopondohan. So ang ibig sabihin nun, dati kasi before the unprogrammed, merong tinatawag na supplemental budget. No, na kapag may supplemental budget, every time pinapa-approve yan sa Kongreso. Ngayon, ang ginagawa ngayon, inaaprubahan na rin yung unprogrammed appropriation kasabay ng program appropriations. Yon. So yung source of fund na rin sa mga reserve fund ng GOCC, halimbawa yung 89.9 billion ng PhilHealth para sa unprogrammed appropriations. No, yung 89.9 ipinondo yan, 20 billion dinala yan sa health emergency allowance ng mga health workers, no? At meron pang 10 billion, no, na dinala kung saan. So maaring baguhin ng Pangulo ang prioridad ng mga popondohan gamit ng unprogrammed appropriations. Paano natin sinasabi yan? Kasi binabago nila yung amount, no, dito sa unprogrammed appropriation na tingin namin ay unconstitutional. Kasi pag na-approve na yung GAA, no, na-approve na yung GAA, dapat wala nang babaguhin doon. Not unless ipapaalam yan sa Kongreso or magkakaroon ng special session ng Kongreso para baguhin yung amount. Pero ang nangyayari, it's up for the President, no, na pondohan o baguhin yung mga amount sa unprogrammed appropriations. Kasi ano nila yan, naglagay ng special provision sa ganon, no? Sa mga GAA, doon sa mga GAA law. So maari nang magkaroon ng dagdag bawas ng authorization sa loob ng unprogrammed appropriations, no? Bahala na ang presidente na magdagdag bawas, which is we think na unconstitutional. Ayan, next. Yan po, no, yung history ng unprogrammed appropriations mula nung 2016 hanggang nung 2024. So makikita natin yung GAA, yung at saka yung actual, yung orange. Yung sa GAA, yun yung actual, ayun yung GAA, tapos yung orange yung actual na unprogrammed appropriation. So lumaki. Okay, next. Okay, yung budget natin, ano rin yung nilalaman nun para sa imperialistang gera at pasismo. So mapapansin natin sa mga social services budget, 0.2% lang yung in-increase. Pero, no, yung increase sa defense sector budget ay 50%. Noong 2024, 278 billion, 144 million yan. Noong 2025 na nadoble, no? 419 billion. So ang increase niya ay 141 billion pesos. So samantalang makikita niyo dito sa social services, ang in-increase lang ay kakapurit, no? So barya. Okay? So kaya sinasabi natin na yung budget ay para sa gera at pasismo. Okay? Next. Yan. So
NTF-ELCAC, ito yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no? Na ito yung isang EO-70 na binuo ni, galing pa ito kay Duterte, no? Noong 2018 pa ito. So 2024 budget, 2.1 billion. Pero ngayong 2025, 7.8 billion, no? 371% increase. So nagtataka tayo naman sa DBM kasi ang NTF-ELCAC barely utilize ang budget nila. Ito yung 2024. Ang na-utilize diyan mga 2% lang. Pero tignan niyo naman 2025, nilakihan niya. Samantalang ang prinsipyo dapat kapag hindi na-utilize ay hindi nadadagdagan or hindi nababudgetan. So tignan niyo na yung priority ng gobyernong Marcos, di ba? Diyan sa ano. So yung social services, ayan. Okay? Next. Yung confidential and intelligence funds, yan. Yung Office of the President, ang pinakamalaking gastador ng CIF ng confidential and intelligence fund. Kasi meron siyang 2.25 billion, no, ng kabuuang confidential funds, tapos 2.31 billion. Ito ay 39.04 ng kabuuang intelligence funds. Sa kabuuang CIF ng mga ahensya, more than 10 billion, almost half ng confidential and intelligence fund ay sa Office of the President. Ito yung pinakamalaking confidential funds na inaano rin natin na tinutuligsa din natin at kinikriticize natin at sinasabi nating i-defund. Kasi hindi rin kasi natin maintindihan ang paggastos nito. So nabulgar na, no, kung paano ginagastos ng OVP yung confidential fund. So iniisip din namin paano ba yan ginagastos din ng iba pang mga ahensya, lalong-lalo na ng Office of the President. Okay? Next. Okay, unprecedented ang pagtaas ng CIF ngayong 2024 kung saan umabot ito ng 12.38 billion. No? 12.38 billion. 4.11 diyan ay confidential at 8.27 ay intelligence fund. So makikita ninyo dito no, yung amount, 2.23 billion ay idinagdag ng BICAM noong 2024 kumpara sa hiningi ng Marcos Jr. No? So idinagdag ng BICAM. So pinalobo ang Intel funds ng DND, GHQ, NICA at saka ng PCG. Na-remember ninyo noong 2023, tinanggalan ng confidential fund ang Office ng Vice President na 500 million, tapos ang DepEd na 150 million. So idinagdag yan sa DND, sa GHQ ng AFP, ng NICA at saka ng PCG, yun yung Coast Guard, Philippine Coast Guard. So ngayong taon, nanghingi ulit ng 10.29 billion na CIF si Marcos. 0.37 yung confidential at 5.92 billion sa intelligence na naka-distribute yan sa iba't ibang mga ahensya. Okay? So medyo bumaba naman ng 2 billion, no? 10.29 billion. Okay, next. So tinaasan yung budget para sa mga for corruption at saka para sa pasismo. Samantalang binabaan naman yung budget para sa agrikultura. Nataliwas sa sinabi ni President Marcos nung SONA niya, sabi niya yung local na production pa rin yung ating bibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura. No, mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon. Pero ang prioridad, pero makikita natin ano yung prioridad sa agrikultura, hindi mapapababa ang presyo ng bigas at ng iba pang mga produktong agrikultura. So makikita natin sa 2025 budget na talagang maliit naman yung in-increase para sa mga tinatawag na mga local production, no? Local production sa ating mga agrikultura. Okay? Next.
Yan, para sa atrasadong agrikultura, 211.3 billion lamang yung budget sa agriculture. No? Kung ikukumpara natin doon sa budget ng ano no ng DND, no? Zero budget para sa direktang production subsidy sa mga magsasaka at zero budget din doon sa mga compensation ng mga magsasaka kapag doon sa mga El Nino at mga La Nina. Kinaltasan ng 460 million ang budget para sa fuel assistance to farmers kasi noong last 2024 talagang may budget para sa mga subsidy no yung ginagamit ng mga farmers natin na gasolina sa kanilang mga traktora no mula sa 510 million naging 50 million na lang no okay so yan next walang balak ang gobyerno taasan ang volume na ibinibigay na binabudget para sa pambili ng palay ng NFA nananatiling 9 billion ang buffer stocking program ng NFA. Kaya dito na mapapansin nyo sa Pilipinas, talagang ang average na presyo ng bigas per kilo ay yung mga 45 to 50. Yan na no, yung mga average na presyo, no? Bumaba pa ang target na volume ng domestic palay na binibili ng ng NFA. So makikita natin diyan noong 2024 473 metric tons, noong 2025 ay 300 metric tons. Yun. So ang ating comment diyan hindi rin kayang maka-impluwensya ng NFA sa napakataas na presyo ng bigas dahil wala rin itong kakayahang magbenta ng murang bigas sa pamilihan. Dati kasi merong meron talagang function ang NFA na bumili ng mga bigas o bumili ng mga palay. Ayan. Next. Next po. Okay, so yan, makikita natin yung budget na nasa National Rice Program. No? So, nag-increase naman, katiting, ang itinaas doon sa National Rice Program. 505 million increase. No, ito yung ginagamit doon sa mga research at saka yung sa mga kung paano pararamihin yung mga yung research para sa pagpaparami ng ating yield sa rice. Ayan, so 42.6 billion lang yung inilaan para sa NIA, yung National Irrigation Administration. Supposedly, yung mga magsasaka na merong 3 hectares pababa ay libre na yan sa patubig. Pero ang problema, ang NIA, ang mga kinikreate na mga projects, ay wala naman tubig. Wala namang source ng tubig no? Sa mga palayan or mga sakahan ng mga magsasaka. So napakaliit para pondohan yung 1.2 million hectares na unirrigated lands. So ayon sa NIA, 200 billion kada taon ang kailangan para pondohan ang mga unirrigated lands. May mga anomalya pa nga dito katulad na nasabi ko, may mga ginagawa ang NIA ng mga projects na patubig pero wala naman tubig, wala namang source. Yan, next. Yan, so para naman sa atrasadong industriya, hanggang ngayon ay talagang hindi pa rin tayo nagkakaroon ng talagang national industry. Maliit na nga, bumaba pa sa 839 million to 547 million ang budget sa industry development program. So merong 34.81 na budget cut. So dito dapat na may develop yung mga industriya natin. Halimbawa, 'di ba? Kung gusto lang ng gobyerno na palakasin yung ating jeepney, no? Yung ating dati naman gumagawa tayo ng mga local jeep, 'di ba?
kung gustong palakasin ng gobyerno natin yung ating paggagawa ng mga ship, no, yung mga shipyard, ay may kakayanan tayo kasi sa Cebu, a foreigner ang umahawak no. So wala talagang wala talagang direksyon ang Administrasyong Marcos para sa national industry. Hindi prioridad ang pagkakaroon ng pambansang industrialisasyon na makakapaglikha ng maraming trabaho. No? Kapos na kapos din yung 2.3 billion budget para sa mga medium and small, no, na mga enterprises sa ilalim ng MSME Development Program. No, ito yung mga micro, small, and medium enterprises. 2.3 billion lang no, yung ibinudget. Samantalang merong 1 million plus na mga maliliit na negosyo na dapat na tulungan. Yan, next. Tumaas ang budget para sa Youth Employability Program mula sa 534 million to 984 million. So 84.23%. Pero ano ba yung katangian ng Youth Employability Program? So ito yung apprenticeship, no, na yung mga kabataan ay naaabuso, no, hindi naman nabibigyan ng tamang pasweldo dito sa Youth Employability Program, pero hindi ito pang matagalan, ano. Short term na trabaho lang ito para sa ating mga kabataan. Ngunit hinihikayat ng programang ito yung pagsasamantala sa murang lakas paggawa ng kabataan. Ang nilalakong trabaho dito ay mga hindi permanente at mababang pasahod na trabaho katulad ng apprenticeship, learnership daw, tsaka yung on the job training. So yun, tumaas nga pero yun naman yung katangian niyan, ano. Next. Privatize and commercialize social services. So makikita niyo dyan yung ating picture, no? Yung si teacher ay nakaano sa baha, mga bata. No, DepEd plus yung mga state universities and colleges plus CHED, yan po yung total budget, no? 745.83 billion plus 113.75 billion plus 30.11 billion. So pag tinotal natin yan ay 889.7 billion lang, which is 3.3%, 3.03% lamang ng ating GDP. Dapat yung total budget sa education, no, sinasabi ng ng United Nations, no, na dapat ito ay at least 6% ng ratio sa GDP. Pero tayo ay 3% lamang, no? May 39.1 billion sa DepEd para sa ito yung mga mga voucher programs, no, at saka private junior high school and senior high school. So ito yung mga binibigay na tulong sa mga private. Yon, okay? So 889 lang yung total na education budget. Sinasabi na pinakamataas daw ang DepEd budget sa lahat ng agency, pero hindi naman ito sasapat doon sa pangangailangan ng ating edukasyon. Kasi almost 2% ang itinataas ng population ng ating mga learners taon-taon. Yan. Okay? Next. Ito yung budget sa education, no? 745. Tumaas ito ng 30.54 mula sa 2024 budget. So, pero kung titignan naman natin, may mga cuts sa mga major na programs like yung mga training ng mga teachers, yung mga basic education facilities, at saka yung mga curriculum development, at saka yung inclusive education like yung multigrade, SPED, yung madrasa. Ito yung education ng ating mga kapatid na Moro. Ito yung iPad programs, ito naman yung ating mga katutubo. Yung education program naman ng ating mga kapatid, estudyanteng mo, katutubo, no? Bumaba, no, yung budget to 12.79 billion. Okay, next. Bumaba din yung budget doon sa supervision, general supervision. So okay lang yan. Budget doon sa delivery ng voucher, no, yung 4.73 decrease
sa mga GASPE, sa mga private junior high school. Ito yung ano no, kapag gusto nilang i-decongest yung mga public school, ine-enroll yung mga bata sa mga private school na malapit sa kanya, tapos pinopondohan yan ng DepEd ng um, ranging from ano yan ano, from 11,000 to 22,000 per student. Depende kung saang region. Okay? Yan. Next. Okay, budget cut sa basic education. So makikita ninyo no, yung mga iba't ibang mga cuts sa basic education. Yan. Okay? So mga mahalagang programs yan para i-support yung mga operations ng DepEd. Okay? So yan, hindi ko na isa-isahin. Makikita niyo talaga diyan yung kaibahan ng ano no, malaking binaba diyan yung ano no, Disaster Preparedness and Response Program. 69.86% ang ibinaba. Paano na ang gagamitin no dun sa mga eskwelahan natin na talagang naapektuhan ng mga malalakas na bagyo? Recently, yung Karina at saka yung ngayon, Christine, yung malaki talaga yung naging impact niyan sa mga eskwelahan natin. Okay, next. Okay, so yan din po ano yung iba't ibang mga projects din sa basic education. So next na po tayo. Yan, so ito rin naman po yung iba pang mga projects. So zero budget. Alam niyo po yung mga gabaldon, yung mga eskwelahan natin na may gabaldon buildings no na mga yung heritage na ito ng mga buildings. Yung Quick Response Fund, walang dagdag. Yung Last Mile Schools Program, wala ring dagdag. So, dito, di ba, merong mga 150 schools na mga lumad na ipinasara ng Duterte administration nung panahon niya na kabilang dyan ano, na siyempre itong mga schools na ito ay ang pondo na nanggagaling dito ay sa community. No, hindi natin alam dito kung na merong project para doon sa mga schools na yan. So the last time na tinanong ko yan, wala pa silang report doon sa mga schools na ipinasara ni Duterte nung panahon niya. So yan po, no, yung sa mga last mile schools, ayan po yung mga schools na talagang malayo na sa kabiasnan na hindi naman napupuntahan. Yan, next. Inclusive education, no? Talagang bumaba. So, yan po. Okay. So, next. Next. Yung human resource. Ito, yung teacher quality and development program. Halos walang, ano, no? Walang ibinudget, no? Meron lang siyang, ano, no? Na ganyan yung budget na 8 million. No? Teacher quality and development program. So, next. Ayan, no, yung sa higher education naman, 14.48 billion yung budget cut sa SUC. May mga 7 SUC na may dagdag may mga cuts sa kanilang personnel services. 32 na mga SUC na may mga cuts sa kanilang mga MOOE. Yung miscellaneous and operating expenses yan. 56 SUC na may budget cuts sa capital outlay. Ang nagiging dahilan nila, no, may mga project daw na natapos na. Kaya may mga budget cuts. So walang dagdag doon sa Free Higher Education Fund ng CHED. May 6.47 billion cut naman doon sa mga ito yung TES, yung mga tulong-dunong program, yung mga scholarship doon sa ating mga kabataan. So maliit din yung funds doon sa SUC. No, talagang yun yung ano no, commercialized and privatized social services. Next. Yan sa health. So ang proposed budget sa health ay 303 billion. No, ito ay 1.04% ng GDP. Sinasabi ng health na at least sana ay 5% ng GDP. So ito yung budget na sinasabi ng UN
na dapat ay 5% ng GDP. Pero makikita nyo, no, sa health budget natin, 1% lamang ng GDP. Malayong malayo sa recommendation ng, ng UN na dapat ay 5% ng gross domestic product. Kaya no wonder marami tayong mga pasyente, mga kababayan na wala nang access sa health. No, marami nang namamatay. Meron mga kababayan tayo ni minsan ay hindi nakakita ng doktor sa buong buhay nila, no, sa mga probinsya lalong-lalo na, no, kaya talagang malaki yung yung kakulangan sa health. Tapos merong ang sobra-sobra sa PhilHealth, dinala naman sa iba pang mga pagkakagastusan, no? Kaya talagang very ironic, no? Malaki yung kailangan natin pero yung sobra sa PhilHealth ay dinadala sa iba pang pagkakagastusan. Yan. Okay, next. Yan, so ito naman yung ating pinataas ang national government subsidy sa PhilHealth. By the way, ito 61.51 billion patungo sa 74.43 billion, 21% increase. Tayo ayaw natin talaga ng PhilHealth kasi insurance yan no? Tapos napakamahal ng mga packages. Para kang namimili sa grocery, no? Yung ating health services ay parang commodity yan na binibili natin through the PhilHealth, no? Pero ang budget cut sa mga government-owned and controlled corporation ay 975 million. Zero budget sa mga DOH retained hospital. Yung mga GOCC hospitals natin, ito yung Kidney Center, Philippine Heart Center, Lung Center, yung Philippine Children's Hospital, yun po yung mga GOCC hospitals natin. Yung mga DOH hospitals naman, mga 100 plus yan, nandiyan yan sa iba't ibang mga region na pinopondohan ng DOH na talagang zero capital outlay. So walang dagdag na budget para sa pagdagdag ng mga buildings, no, sa mga hospitals natin. Yan, okay? Next. Housing. Ayan, sa housing, zero ang budget ng gobyerno para sa production sa kabila ng 6.5 million na backlog sa housing. May 1.758 billion budget ang pambansang pabahay, pero ipapautang naman ito. No? Ito yung sinasabing bayad daw sa interes, no, dun sa uutangin ng mga kababayan natin na mag-a-avail ng 4PH program. 1.8 million per unit na bahay. Imagine ninyo, di ba? Sa mga may hirap na mga kababayan natin, 1.8 million per pabahay. So, sino ang makaka-avail niyan? Di ba? Kahit mga professional, teachers, o kahit na siguro mga teachers tsaka mga government employees, ay hindi kakayanin itong 1.8 million per unit. No? Okay, so yan yung yung budget sa housing. Next. 2 billion lang yung subsidy ng gobyerno sa NHA. So ayon sa COA, mula sa 2015 hanggang 2022, wala pa sa kalahati ang natatapos na pabahay ng NHA. So talagang talagang mabagal yung housing services sa ating mga kababayan. Next. Ito pala yung mga ayuda. Makita nyo yung mga ayuda, no, yung MAIP. Ito yung yung medical assistance to indigenous patient. Ay, indigent patient. So sa GAA, 58 billion. Ngayon naman sa NEP ay 28 billion yan doon sa NEP. Bumaba, no, para sa NEP ng 2025. Pero makikita nyo pagdating sa BICAM, itataas din yan. Yung tupad, ito yung ito yung sa DOLE, yung 10 days na siguro kung nakakauwi kayo dito, may makikita kayong mga nagwawalis, nakikita ninyo na yun yung tupad, no, na 10 days yan na binibigyan ng ng minimum wage yung mga nakaka-avail yan. Tapos 10 days lang yan. Hindi yan sustainable, no? Hindi yan sustainable at
prone to corruption pa yan, yung tupad. No? Kung alam ba, dito sa NCR, 610 yung minimum wage. Ang ibibigay lang ng kongresista ay 2,000. So dapat in 10 days, 6,100, di ba? 6,100. Ang ibibigay lang ng kongresista ay 3,000. Kinakat nila yung tupad. No? Kaya prone to corruption yan, hindi natin ina-avail yan. Yung AIX, ito naman yung assistance to parang emergency situation. No? 34 billion, naging 35 billion. Ito yung, ano ba yung mga nilalaman niyan? Yung medical assistance, medicine assistance, burial assistance, yung transportation assistance. Yan. So kung may nasunugan na ano ng mga baha, yan AIX. Yan. So AKAP, ito yung in-insert. Ito yung in-insert ng mga kongresista sa BICAM na hindi namin alam. 26.7 na ginagamit yan sa pamumulitika. Na ginagamit yan na pinamumudmod ni speaker at ng iba pang mga ng mga kongresista. Well, makakatulong naman yan sa mga kababayan natin kasi itinutulong yan doon sa mga kulang daw sa sweldo or kulang sa mapapagkakitaan. No, yan sinasabi nilang AKAP program na yan. So, yan, yung 26 billion na yan. So, yan yung ginagamit tinitignan natin na pamumulitika. Tayo sa Makabayan, gumagamit tayo dyan ng MAIP kasi direkta naman yan sa DOH. Tapos yung AIX, direkta naman yan sa DSWD. At sila yung nagdi-distribute at ang mga kongresista natin ay hindi uma-attend sa pagdi-distribute niyan dahil alam natin na yan ay pampapapogi. So yan, yung mga ayuda. Yan, next. So bagaman mas mababa ang budget para sa ayuda sa ilalim ng NEP 2025, lagi-lagi itong pinapalobo ng Kongreso. Sa katunayan ay nag-iimbento pa ito ng mga ayuda sa Kongreso katulad ng ayuda para sa Kapos ang Kita program. Yan yung AKAP. Imbes na ponduhan ng sapat at gawing libre ang social services, pinapapila pa ang mga nangangailang mamamayan sa opisina ng kongresista o senador para lang maka-access ng pondo. Yun yung kanina, yung mga binanggit kong mga ayuda. Okay? Next. Yan. So, last slide na po ito, no? So sa atin po, ano po yung ating pinaglalaban kaugnay sa mga pondo? Dapat ang pondo ay para sa kagalingan ng ating mga mamamayan at makabuluhang pag-unlad ng ekonomiya para sa nakararami sa halip na mga mapanirang mga proyekto, panunupil at korupsyon. So prioridad ng Makabayan, yung mga sumusunod, no? Sapat na budget para sa ating agrikultura at national industrialization, sapat na budget para sa ating mga serbisyong panlipunan like yung education, health, housing, etc. Sapat na budget o sapat na sahod at benepisyo at pagwawakas ng kontraktualisasyon sa pampublikong sektor. Alam niyo po, no, hindi ko lang nasabi dito, no, hindi wala lang sa ating slides. 250 milyon po halos ang mga kontraktual sa pampublic sector, di ba? Ang ating gobyerno yung pinakamalaking recruiter ng mga kontraktual, kaya yan. Hindi pondo para sa korupsyon, gera at pasismo. Siyempre, dapat nating labanan yung korupsyon at i-abolish yung pork, katulad ng confidential and intelligence funds at saka yung iba pang mga insertion sa budget. So, yun po, no, yung kabuang pondo natin o budget para sa 2025. Ngayon, hindi pa po tapos yung discussion ng budget. Kahapon or this week lang ay ipinasa na ng House of Representatives yung GAB 2025 na naaprubahan dito sa House of Representatives. Dinala sa Senate. No? So this month, November, so next month, inaasahan natin na matatapos na rin ng Senado yung pagdidiscuss ng
mga budget sa ahensya. And then pagdating ng December ay magkakaroon na yan ng bicameral committee na pag isahin na yung budget na naaprubahan sa House at saka sa Senate. Pero diyan po nagaganap yung mga dagdag yung bawas. Dagdag bawas, mga insertion, mga kapabalaghan, no? So na sinabi ko kanina. So yun po. Thank you po sa inyong pakikinig. Medyo humaba yata ako. Maraming salamat, Congressman Franz Castro. Nako, antayin natin anong mangyayari sa BICAM. Maraming magic dyan. Actually, may isang suggestion si Heidi Mendoza na dapat yung BICAM gawing live at i-air para nakikita natin yung parang hilahan ng dagdag bawas, di ba? But syempre, yes, tama ka Marisa. By the way, sinabi natin yan doon sa torno and kontra natin na dapat ang BICAM ay dapat ay televised, no? Correct. Paano yung ginagawa sa Quadcom. So sinabi natin yan noong September sa turno and kontra ko. Sinabi natin yan. At ayun nga, no? By the way, kung itatanong nyo pala yung budget ng OVP, mula sa 2 billion, naging 700 million na lang. Mula 2 billion, naging 700 million. Kami nga, ang suggestion namin, 500 million. Dapat lang. Zero na yun. Oh, yun. Dinala sa budget sa dinagdag yata sa DSWD. Pero sigurado naman pagdating ng Senado, pabalik na naman yan. Alam naman natin yan, ano? Okay, maraming salamat. Okay. Mga kasama, yung inyong mga tanong, pwede nyong ilagay sa chat room or mamaya erase nyo yung inyong kamay. Siguro we will recognize 2 or 3 kasi syempre kulang sa oras. But meantime, meron tayong isang break. Magkakaroon tayong konting video at matutuwa kayo. Sige, Louie, ating video.
Maraming salamat. So balik na tayo sa ating Q&A. Ito na ang, ito, basahin natin yung unang tanong. Ito. May pera pala ang ating gobyerno. Paano ipinaliliwanag ng gobyerno ang baha at ang inutil na pag-respond sa disaster? Kasi di ba, parang sa SONA ni-report na ilang bilyon yung sa flood control, di ba? So, grabe na yung baha eh. Paano ipapaliwanag yan? Thank you sa si Eri ang nagtanong yan. Thank you kay Eri. Yung budget sa flood control, iba-iba yung katawagan nila eh. Talagang malilito ka eh. No, malilito ka sa mga katawagan. Merong mga ano na yan sa tansya natin mula nung last year, 1.2 trillion na yung ibinabudget sa flood control, flood management, flood mitigation, kung ano-anong mga flood kung ano-anong mga flood kung ano-anong mga flood etc. Well, tinitignan natin na siyempre mga maliliit na proyekto lang ito, yung binanggit ni Marcos na 5,500 daw na mga flood projects ay mga ano lang to eh. Ang sinasabi nila yun lang yung mga pangmadalian lang yan, yung mga drainage, yung mga kung ano-ano na mga project niyan. Pero ang malaki talagang problema natin sa flood, sa ating siyempre sa pag-aanalisa ay yung walang habas na napatuloy na paninira, pagsisira ng ating mga likas yaman, paninira ng ating mga kabundukan through quarrying, yung mga pagmimina, yung mga paggamit ng lupa para galing sa paggamit ng lupa na ginagamit sa subdivision, mga kung ano-ano pa no, mga condominium, etc. So malaki talagang problema talaga dahil ngayon nga walang general roadmap no ang DPWH para diyan sa para diyan sa flood control no para meron dito kasi tayong problema sa land conversion. Wala pa tayong batas para sa pagpapalit ng gamit sa lupa no marami na talagang mga nasisira na mga drainage etc. So ito talaga ang problema no ng ating bayan bukod sa doon sa corruption driven itong mga pondo para sa flood. So I guess maraming perang nilalagay diyan pero hindi natin alam kung ginagamit talaga. Yan ang sagot. Yes. Okay. So yan siguro marami tayong mga alam mo naman natin, di ba? Sabi ko nga 30% ang SOP diyan na ginagamit sa corruption. No, kaya gusto nilang mag-insert ng mga projects nila lagi. Okay. May isang tanong galing kay Ariel, si Pastor. How the present Congress would react to reopening of peace talks? Meron ba? Pinag-uusapan ba yan? Yes. Tayo ay merong pending resolution pa rin na i-open ang peace talks, ang Makabayan. Doon sa pagtatanong ko sa OPARU, sinasabi nila na meron mga backdoor na mga usapan, no? At inihikayat nila na kapag magkaroon ng mga agreement sa mga halimbawa kung may agreement tungkol sa land reform, gusto nila kasi isabatas na agad 'yan o ilagay sa batas. So ganun yung gustong mangyari na proseso ng ng gobyerno ng gobyerno ng Pilipinas. Tayo naman hindi naman tayo tutol no, gusto rin nating isabatas 'yan kung sakali basta napag-agrihan. No, sa tingin ko naman kapag ito ay pinayagan ng gobyernong Marcos, alam naman natin, di ba? Sunod-sunuran lang naman ang Kongreso sa kung anong gusto ng administration. So hopefully magtuloy no yung pag-uusap na ginagawa ngayon ng NDFP at ng GRP. Salamat. May tanong ako sa confidential funds, no? It seems na doon sa nung pina-account si Sarah ng kanyang paano niya ginastos yung 125 in 11 days. No, pinapanood ko 'yon. At ano lang 'yun acknowledgement receipt
Yun lang ang proof, you know? Sa bilyon-bilyon na nakalagay ngayon sa confidential fund, di ba dapat may accountability naman? Hindi pwedeng acknowledgement receipt lang. Di ba pwedeng magkaroon ng more definite, yung bang guidelines, paano gagastusin yan? At saka yung proof, di ba? May address nung safe house, wala di ba? Address, hindi maintindihan yung pirma nung may-ari nung safe house, you know? So, yung ganon. Wala ba tayong pending na bill about that? Meron tayong pending na bill, Marisa, no? Abolish etong confidential funds. In the first place, hindi dapat nagkakaroon ng confidential funds ang OVP. Wala yun sa mandate niya, no? Kahit nga ang OP So, i-abolish talaga yan. Very lenient yung yung circular memo tungkol diyan, yung circular memo number 2015-01. So yung paggamit ng confidential funds. Kaya ito nga nung kina-question natin, yung halimbawa kina-question natin yung reward. Kahit na yung reward, 'di ba? No, mga acknowledgement na wala namang tao kung sino-sino ba 'yan, pero milyon-milyon ang ginagastos diyan. Kaya ang ang panawagan natin diyan ay i-abolish talaga ang confidential and intelligence funds. Teka, tingnan natin. Si Javier ng... Nag-raise ba ng hand si Javier? Ayan, nag-raise ng hand si Javier. Sige. Hi, hello po. Sige, Javier. Maraming salamat po sa napaka-produktibo at napakagandang presentasyon. May tatlo po akong katanungan, sasamantalahin ko na. Una po, according sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, July 2024, ang total remittance ng mga Pilipino all over the world ay 3.43 billion US dollars. So meron po ba, unang tanong po meron po ba tayong data or datos or updates para sa DMW or Department of Migrant Workers at mga kahalintulad na government agencies para sa 2025 budget? Second question po, naitanong ko na rin ito kanina nung nagsisimula tayo ng any plans to investigate Parmali corruption during the time of pandemic by Quadcom? Total, nagtuloy-tuloy na yung investigasyon. At pangatlong tanong po, sa nalalapit po na midterm election 2025, ano po sa tingin ninyo ang kaibahan nito sa mga nagdaang elections na kung saan ay nagpapatakbo ang Makabayan Bloc ng 11 senatorial candidates ngayon kumpara sa isang senatorial candidate during the previous election? Salamat po. Yan, ang ganda ng mga tanong ni Javier. So yung unang-una, yung remittances ng ating mga kababayan, taon-taon yun. So syempre pumapasok yan sa National Treasury at yan po yung ginagamit. Hindi lang naman sa DMW, hindi lang sa OWA, hindi lang doon sa kung may DFA na pinopondohan. So yung mga remittances po ay pumapasok yan sa pondo ng National Treasury. At yan ang ginagamit din sa iba't ibang mga ahensya. So yun nga lang ang problema, ang ating critic diyan ay hindi sapat yung ipinopondo para sa OWA, di ba? Hindi sapat yung para doon sa mga assistance to national yung ating mga kababayan, ng mga assistance sa legal, mga shelter, etc. So hindi talaga sapat yung pondo na ibinibigay kahit na malaki-laki yung nire-remit ng ating mga kababayan. So, ganun kasi po nila ginagawa yung pagpopondo. Kaya, kahit na malaki yung nire-remit, ay malaki din naman ang dinidistribute sa iba pang mga ahensya. Yan. So, second, yung sa Parmali, meron na pong resolution, kasama kami doon, ang Makabayan, parang resolution din yan ng majority, na kung saan magkakaroon ng pag-iimbestiga in aid of legislation itong nangyari sa Parmali. So kung maalala ninyo sa Senate, nagkaroon ng investigation si Gordon, Senator Gordon,
pero hindi na pirmahan ng mayorya. Alam naman natin siguro kung ano yung naging dahilan, hindi na po napirmahan yung committee report. So, dito naman sa House of Representatives ay nagkaroon naman ng investigasyon kunyari, pero hindi naman pinuntuhan yung pananagutan ni Duterte. Kaya magkakaroon ng magkakaroon ng investigasyon diyan soon. No, depende kay speaker at leadership kung kailan. Okay, so yun po. Yung kaibahan ng pagpapatakbo natin, alam nyo, Aber, every election nagpapatakbo tayo sa senador ng isa or hanggang dalawa, di ba? So, kaya lang yung experience na yan ay hindi siya naging effective. Kasi halimbawa, nasa sidestep lang tayo. Kumbaga, halimbawa sa nakaraang engagement natin with the Lenny Group, di ba? So nasasama naman tayo sa mga sorties, kaya lang nasa sidestep si Neri. No, kumbaga nasasalin pusa. Nung pumili ng pang-12 sa slate, ay hindi pa tayo napili doon. Kaya talagang mukha tayong kawawa na isa lang yung pinatakbo natin. Samantalang ang ating partido, ang Makabayan, ay talagang potent force naman yan politically, di ba? Nakakapag tayo, no? Nakakapag push tayo ng mga batas na talagang mahalaga sa ating mga kababayan. Nag-decide tayo na magkaroon ng almost full slate, no? Para ibandera at para magkaroon ang taong bayan ng alternatiba, no? Ano ba yung pagpipilian mo? Kasamaan at saka kadiliman, di ba? Duterte versus Marcos slate. O meron na bang Duterte? Mukhang kumpleto yung sa Duterte slate, kung makikita ninyo yung mga nag-file ng candidacy, certificate of candidacy. So, wala nang pagpipilian. At ang Makabayan, alam naman natin ang track record, no? For more than 20 years ang track record, maningning ang track record ng Makabayan. Ang mga kongresista nito, ang mga opisyalis nito, hindi naman nagpayaman. Galing talaga yan sa grassroots, no? Kung makikita niyo yung mga kandidato natin sa Makabayan, may magsasaka, manggagawa, mangingisda, urban poor, kababaihan, OFW para sa OFW, migrante, meron tayong kandidato para sa Moro at saka mga katutubo, no? Kaya talagang kompleto. Ito, no? Kompleto ito. Na ang mga kandidato ay galing talaga sa grassroots. Mga mass leader na alam yung kalagayan ng mga bawat sektor na nirepresenta. Kaya ito, bukod sa yung ating objective din na i-amplify ang mga issues ng bawat sektor. No, gusto natin sa pamamagitan ng slate natin ma-amplify yung ating yung problema sa manggagawa, yung contractualisasyon, 'di ba? Yung problema sa West Philippine Sea, na-amplify yan sa ngayon, 'di ba? So kaya talagang hindi na tayo parang breakthrough na ito at Javier, simula lang ito sa mga susunod na eleksyon ay meron na tayong mga slate dahil napakahalaga na napag-uusapan tuwing eleksyon yung issue ng mga mamamayan. Okay, meron ding isa na nag-raise ng hand, si Tita Flor Marcelino ng Manitoba. Tita Flor, you have the floor. Ayos, Louie, nakamute. Paki-unmute siya. Ayun. Teka, unmute. Ayan. Okay. Okay na. Oh, ayan na. Aba, mukhang si Tito Orly ang magtatanong. Oh. Anong tanong mo, Tito Orly? Si Orly pala magtatanong. Oh. Ewan ko ba din itong asawa ko, siya magtatanong, tapos akong bigla. Bigla. Hindi. Bakit hindi bino-boycott? Alam mo naman,
di parang exercise in futility. Para tayong, di ba parang nililegitimize yung eleksyon na alam mong dayaang kutakot-takot. May point naman si Kuya Orly doon, ano. Well, tayo po sa Makabayan, lumalahok tayo, no, sa eleksyon. Dahil siyempre, alam mo sa party list, di ba? Nagsimula po tayo sa party list na para po may boses po, no, tayo doon sa Kongreso. Gano'n man kaliit po 'yan. No, hindi natin pakakawalan yung oportunidad po na magkaroon tayo ng boses sa Kongreso man lang. So, nakita niyo naman yung ang Makabayan po kahit natatatlo tayo sa Kongreso ay nadidinig yung ating mga issues and concerns, no, ng ating mga mamamayan. Pangalawa, syempre hindi natin siya binoboykot kasi nagkaroon na tayo, Kuya Orly, ng aral. No, nagkaroon tayo ng aral sa mga nakaraang eleksyon na kung saan ay binoykot natin, pero tingin natin mas talo po ang taong bayan doon. So, kailangan nating mag-participate, no, kahit na ito ay tinatawag nating kahit na hindi tayo naniniwala. Kahit na, maraming mga pandaraya na nangyayari. So, kailangan natin tong harapin squarely, no? Itong mga pandaraya na ito, i-expose. Itong mga nangyayaring mga bilihan, red tagging, expose natin, yung mga nangyayari na yan. So, kung hindi po tayo lalahok, ay mawawalan po tayo ng platform para magsalita. Kasi hindi ka lalahok sa eleksyon. So, wala kang karapatang magsalita. Kaya kailangan po natin, kahit papaano po, kasi sa eleksyon ay naipupush natin at na-amplify nga yung ating mga issues ng ating mga mamayan. Yun po yung pinakamahalaga, Kuya Orly, kung bakit kahit na hindi tayo naniniwala sa eleksyon dahil puro dayaan, boses ng mga mamamayan yung dinadala pa rin natin. Ngayon itutuloy ko ang tanong kasi nadaya tayo nung huling eleksyon through technology, di ba? Paano natin labanan yan, itong susunod na eleksyon? Although alam natin hindi na Smartmatic, di ba? Iba na ngayon ang contractor. Oo. Hero. Pero mukhang naglagayan na naman, di ba? Nung na-award sa kanila. Paano natin poprotektahan? Ano yung safeguards natin para hindi naman kasing grabe yung pagdayaan itong susunod na eleksyon? Well, paano natin po tinitignan, no? Kaya kailangan nating magkaroon po tayo ng talagang yung makinarya doon sa pagbabantay sa eleksyon. Kasi ang daya naman hindi lang diyan sa technology. So ang daya po yung mga bayaran, yung mga red tagging, etc. Kaya talagang kailangan tayo na magkaroon talaga ng makinarya para bantayan din, no, sa mga bilangan itong nangyayari na to at ma-expose, no, yung mga nangyayari na yan na dayaan sa technology. Bagamat hindi tayo nakasisigurado doon sa Miro, so ang sinasabi naman ng COMELEC ay sabi nga natin dapat talaga may bilangan at the precinct level. Kaya lang nga ang sinasabi ng COMELEC, may batas kasi na talagang fully automated ang eleksyon. Kaya kailangan nating magbantay per precinct, no? Kung makakakuha tayo ng mga machinery natin na mga tao pa talaga na magbabantay talaga dun sa eleksyon na yon. At may mga expert din siguro tayo, no, na mag-analyze ng magiging result ng election. Kasi sa observation ko nung huling eleksyon, maski na nakabantay kayo dyan, yung balota mo, pinapasok sa machine no? Walang nakakakita kung sino yung mga binoto. So paano mo makikita, di ba? Paano ma-check na tama yung binilang? Kasi technology na nga Yun yung siguro kailangan planuhin nyo na magkaroon ng way na paano dun mismo siguro sa server, no? May magbabantay. Sa server siguro. Okay. Okay. Yan, diba? Maganda naman po yun. At standing naman po yung ating panukalang batas na hybrid
hybrid Okay. election na kung saan sa presinto no makikita yung bilangan. Okay, may tanong, gagawin na natin tong last question kasi medyo ano na. Teka, nawala. Okay. Ang tanong ni Tita Livy, ano ang overall plan to support agriculture and food production? Mukhang wala na ring plano to address climate change, kaya nangyayari ang mga baha. Well, makikita niyo naman ano yung priority ng gobyerno, no? Yung parang sa sinasabi ni Marcos na palakasin yung local production, pero in budget naman hindi naman totoo. Kasi 'di ba, parang lip service lang yung palakasin yung local production. Kaya po tayo iginigiit talaga natin yung mga like yung for example, yung ating panukala na dapat i-repeal itong itong rice tarification law, no? Dapat palakasin talaga yung at ibalik yung function ng NFA na bumili ng tama sa ating mga magsasaka. At ito, lagi natin kinikriticize no yung importation na ginagawa ng gobyerno tuwing ito yung default action nila kapag may nagkakaroon ng shortage ng mga agricultural products. Kaya patuloy po natin kinokontra at nagbibigay tayo ng alternative doon sa doon sa pagpapalakas no ng ating production versus doon sa importation. So yun pa rin wala yung budget talaga no talagang hindi talaga sasagot doon sa tinatawag nating palakasin ang local production, suportahan ang ating mga magsasaka. Okay, thank you. Meron ako lang isang tanong na hindi tungkol sa budget, no? May lumabas na sa news, no, na ang Philippines is the #1 seller of gold reserves sa buong mundo. Ang Central Bank of the Philippines. Tinalo pa natin yung mga talagang gold producing countries sa pagbenta ng gold. Anong nangyayari? Wala na talaga ba tayong pera at binibenta na natin yung ating reserves? Well, wala po tayong hindi po tayo privy dun sa pagbebenta ng mga golds. Wala tayong official na report kaugnay diyan. Ang nakita natin yung mga gold daw ni Marcos. Well, wala pa rin po Marisa wala tayong kasing diyan information. Okay, thank you. Ang natin ngayon, deficit tayo. Every year deficit ang budget natin. At tayo ay kailangang mangutang. Ang utang na nga natin ngayon 15 trillion, no? Na talagang palaki ang lubog ating sa utang. utang. Oo, lubog na lubog tayo sa utang. Okay. Sige, maraming salamat Congresswoman Franz Castro. Marami pa tayong gustong tanungin, itanong sa inyo, kaya lang baka bukas na tayo matapos. Okay, thank you very much at sa uulitin, iimbitahin namin kayo. May gusto kayong sabihin sa ating mga kababayan bago tayo tumuloy sa programa? Maraming salamat Marisa. Muli po, maraming salamat po sa ating mga kababayan diyan sa Canada na syempre pinamumunuan po ng iba't ibang mga organisasyon ng mga migrante, malaya. Salamat po sa pagkakataon at ako po ay nagpapasalamat dahil kayo po ay aware, no? Tinitignan niyo ang kalagayan ng ating bansa, lalo na sa pagbabudget. At malakas po ang tinig ng ating mga migrante, no, sa ating sa ating bansa na dapat din ay magamit din natin ito na potent force for change kasi alam niyo po marami tayong mga OFW din na hindi po rin tama yung kanilang yung kanilang pagsuporta, no? May mga pa siguro diyan, no? Na kayo yung ating organisasyon diyan yung magbibigay ng linaw, ng edukasyon, ng mga pagka-clarify ng mga issues para po mamulat yung ating mga kababayang iba pang mga OFW nasa iba't ibang mga bansa. So, malaki po yung tulong ng migrante at iba pang mga organisasyon natin para mabago po yung pananaw ng ating mga iba pang mga OFW at mga migrante po. So, maraming salamat po at malaki po yung tulong noon at sana manalo ang makabayan, no, sa tulong din ng ating mga
sa tulong din ng ating mga organisasyon sa iba't ibang mga. Maraming salamat. Ipapanalo natin yan sa Senado.